At dahil ilang beses ko na nga na naabutan yung dumalaga ko na baboy na nakadampa sa pader, kaya naman naisipan ko nga na ibartolina na lang ito. Natatakot kasi ako na baka kung anong mangyari dito o kaya naman ito ay mabalian. Kaya naman kaagad ko ang kinuha itong bartolina ng isa kong inahin. Ito nga yung bartolina na ginawa ko para sa tuwing anak nga yung inahin ko ay dito ko nga siya ilalagay. Dahil buntis pa nga lang yung isa kong inahin at hindi pa naman yun aanak, kaya naman yung dumalaga ko muna ang ilalagay ko dito. Hindi ko nga ito natapos na welding anong nakaraan dahil nga kinulang ako sa tubo. Kaya naman nilagyan ko lang muna ito ng pansamantalang kawayan para nga lang hindi ito makatras. Hindi nga ito basta-basta nasisira, kahit kawayan lang ang nilagay ko dahil ang kadalasan lang naman nasisira ng baboy ay yung malapit nga lang sa nguso. Nilagyan ko nga lang din ito dati ng pansamantalang tabla para nga lang hindi makatayo ang baboy. Kaya naman bago ko nga ilagay yung akin dumalaga dito ay wiwildingan ko na nga ito ng bakal sa itaas. At dahil nga wala pa rin akong sapat na budget para pambili nga ng tubo na ilalagay ko sa taas nito, kaya naman ito muna ang ilalagay ko. Ang bakal na ito ay ito yung dating gistiting pin ng dalawa kong inahin. At dahil nga ginamit ko yung kulungan para dun sa walo ko na patiner, kaya naman binaklas ko na nga ito. At dahil kulang pa nga din yung kulungan ko ng mga alaga kong baboy, kaya naman ang pinaprioritize ko nga muna ay yung mga dapat kong unahin. Pagkatapos ko nga baklasin yung aking bakal na gagamitin at masukat yung haba na aking kailangan, ay gumawa na nga lang ako ng para gagawin ko nga muna ito lahat, at pag natapos ko ay saka ko nga lang ito ikakabit. At dahil nga parang may sama ng panahon at sa tingin ko nga ay parang uulan, kaya naman lumipat nga ako sa bahay. Wala nga din akong available na makakatulong sa pagbubuhat nitong aking ginagawa, kaya naman sinulo ko na nga lang itong buhatin. Kailangan ko nga din na agaran na matapos ito dahil nangangamba nga ako sa posibleng mangyari dun sa aking dumalaga na gagawin kong inahin. Medyo nahirapan nga din ako sa pagpapasok nito dito sa aming bahay dahil medyo mabigat nga ito at wala nga akong makatulong. At salamat nga sa Panginoon dahil hindi nga rin ito nagtagal at maya-maya nga ay naipasok ko na nga rin. At dahil nga wala akong available na gamit para pagkiluan nga nung bakal na gagamitin ko, kaya gumawa na nga lang muna ako nito. Pagkatapos ko nga ma-prepare yung mga materialis na aking gagamitin at magawa yung pattern na aking gagayahin, ay gumawa na nga ako nitong bakal na ito na aking ikakabit. Gagawin ko nga lang muna ito lahat para nga mamaya welding na nga lang ako ng welding. It's another fiery afternoon, so hotter than the month of June, so we should go beach now. So ayan, at natapos ko na nga lahat at ito na nga ang kanyang kinalabasan. Let's grab our boards and run, 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 run to At dahil nga wala pa akong pambiling tubo at bakal nga lang ang ginamit ko, kaya naman gagawan ko na nga lang muna ito ng paraan. Hindi nga kasi pwedeng gamitin ang bakal na ito para dun sa hulihan dahil nga posibleng masugat yung puwet ng baboy kakaatras nga nito. Kaya naman ang ginawa ko na nga lang ay ipinasok ko na nga lang ito sa PVC na itim. Bali dalawang pintuan nga ang ginawa ko dito sa bartolina ng aking baboy. Bali meron nga siya sa giliran at meron nga siya sa hulihan. Nilagyan ko nitong PVC para hindi nga masugat yung kanyang likod kapag umatras ay yung puwit. Hindi masugat yung puwit niya pag siya umatras. Bartolina ko yung aking lumalaga. Patulong ako dun sa pagigong pamangkin. Tapos ko nang gawin kaya indiretso binartolina ko na. Nadampa kasi siya dito, katulad nito. Video mo to, video mo yung dalawa. Yan, katulad yan, dalawa na yan. Nadamba kasi sila ng ganyan. Yun lang, bye bye!